Sakit ng ano ko. Katawan ko pa rin, video ka pa. Di, andyan naman ang PhilHealth eh. Ayaw ko ma-confine. Ha? Ayaw ko admit. Hindi pwede, di ba? Ano gagawin sa akin ng PhilHealth, videographer? Meron ba silang mga services na for outpatient? Mga consultation? Pwede ka naman paasahin. Ito naman. Ano mga kabatang helmet? Nag-guess si Prof. Doc Shelo Magno kay Manong Ted, videographer. Pero syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay para sinasawsawan namin ni videographer. Grabe, no? Ay, babati muna tayo. Happy birthday, videographer! Happy birthday kay Tito Boy! Happy birthday po! Happy birthday! Birthday ni Tito Boy ito. Hindi mo birthday ito. Happy birthday! Sana'y mabusog mo kami! Woo! Happy birthday po, Tito Boy. Videographer, diba? Happy birthday po! Ako, videographer, si Tito Boy. Yes. Siya lang naman ang pangmalakasan at batikan na kolumnista. Ito, panoorin nyo muna. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Opo, salamat po na marami sa inyo pong panahon na binibigay po sa ating programa. Pwede ho ba namin munang malaman, ito hong sinasabi na DOF Circular number 003/2024 concerning fund balance of GOCCs. Pwede ho ba namin po malaman po, ano ho ang nilalaman nito partikular sa mga pondo po ng GOCCs, lalo na po ng PhilHealth, ma'am? Go ahead. Opo, ang nangyari po dyan, kung maalala natin yung budget for 2024, nagkaroon ng paglaki ng unprogrammed funds from the proposal of Malacanang na 281.9 billion after nagkaroon ng bicameral committee meeting. Naging 731.4 billion yan. So tumaas ng 450 billion pesos. At ano yung nangyari dun sa BICAM na yon? Kinuwento yan ni Senator Angara sa plenary ng Senado at sinabi niya na yung mga original na item na nasa budget ng iba't ibang ahensya nilipat dito sa unprogrammed funds para malagay ng mga miyembro ng Kongreso at ng Senado yung kanilang mga pet projects dun sa budgeted item. So may mga item na nilipat dito sa unprogrammed funds. Itong unprogrammed fund na to, ito yung mga project na maaaring hindi mapondohan, maaaring hindi ma-implement. Mai-implement lang yan kung yung gobyerno natin magkaroon ng sobrang koleksyon ng revenue, nagkaroon ng mga bagong taxes na mai-implement o kaya naman nagkaroon ng approval ng mga loans or grants na foreign. So kapag nagkaroon ng extra na pera yung gobyerno, dun lang mapopondohan tong mga unprogrammed funds na to. So ang nangyari dun sa GAA, nagdagdag sila ng provision mandating the Department of Finance na mag-issue ng guidelines kung paano kukuhanin itong mga extra na reserve funds ng GOCCs natin. At ibabata yon sa kung paano nila ginagastos yung pera nila ng previous year. So kung may mga sobra, excesses, kukuhanin yan ng DOF at ng Treasury para pondohan itong unfunded appropriations na inilagay nila sa GAA ng 2024. So ganun po yung nangyari doon. Kaya nag-issue at tong DOF ng circular na to at sinama po doon yung PhilHealth. Dahil batay doon sa pagdatos ng PhilHealth, meron silang underutilized na government subsidy na umaabot ng 89.9 billion pesos. At meron din silang net flow. Ibig sabihin, doon sa binabayaran nating premium, doon sa nire-reimburse nilang benefit claims sa mga ospital, may sumusobra po dyan nakita ang PhilHealth at naiipon yan. So napupunta yan sa reserve fund nila. So nakita yan ng DOF at ngayon, pinapa-turn over nila yan from PhilHealth para pondohan itong unprogrammed funds na to. So yun po yung politikang nangyari dyan. Okay, sige po. Para ho natin ma-amplify po itong paliwanag ni Professor, ang PhilHealth po din, ma'am, ay binibigyan ho di po ba ng subsidy ng national government? Yes, kasi po ang PhilHealth natin, yan po yung tinatawag nating Universal Healthcare Program. Ang primary function po niyan ay masigurado na magkaroon na tayo ng health insurance. Lahat po tayo, kasama po dyan yung mga nagbabayad ng premium at yung mga taong hindi makaka-afford
magbayad ng premium, yun po ay sinasubsidize ng gobyerno. So kasama po dyan yung mga kababayan nating mahihirap, senior citizen, people with disability. Dapat po na-enroll sila sa PhilHealth para nga po kung may mga kailangan pang medical, magagamit nila yung PhilHealth. At para ma-enroll sila dyan po pumapasok yung government subsidy natin. Saan po nanggagaling ang government subsidy? Yan po ay very specific sa batas natin na ini-earmark for PhilHealth. Galing po yan sa mga taxes na kinukolekta natin mula sa alcohol at mula sa sugary beverages. Kung naalala natin, nag-impose under the Trin Law ng tax sa mga sweetened beverages. Kung matamis yung kapeng iniinom mo, may tax yan. Kung yung mga soft drinks na iniinom natin, may tax yan. Pero dahil masama nga ito sa pangkalusugan natin, yung portion ng tax na yan, nilalaan natin sa PhilHealth. So kailangan itong mga subsidy na to na binibigay ng gobyerno ay ginagamit dapat ng PhilHealth para mas maraming ma-enroll. Itong mga mahihirap nating kababayan, dapat naka-PhilHealth yan. Opo. So yun po ang purpose nun. Okay, kumbaga po mga kapatid, obligasyon obligasyon po ng national government na yung kinokolekta mong lalo na ngayon dinagdagan itong sin taxes na tinaasan pa ito, obligado yan, ibigay mo yan sa PhilHealth kasi nga para yan sa pangangailangan pangkalusugan ng mga Pilipino, lalo na po nung mga mahihirap nating kababayan. Ma'am, 4 po ang binabanggit ng gobyerno ng Finance Department dito na dahilan kung bakit maaaring lang kalikutin at dapat kalikutin ang pera ng PhilHealth. Dito ko na lang po tukuyin ito pong sinasabi na ito raw pong paggamit sa sinasabi pong 89.9 billion unutilized government subsidy. Meaning, may pera po ang PhilHealth ng 89.9 billion na hindi naman nila ginagamit eh. So, dahil daw po dito sa hindi mo paggamit niyang perang yan para mabigyan ka ng leksyon, tama ho ba? Kasi sinasabi po dito, clear signal for PhilHealth and GOCCs in general to use the funds or lose it. No, sabi ho nila dito para mabigyan ka ng leksyon, hindi mo kasi inuubos yung perang yan eh. Ganon. Gagamitin na lang namin to para ponduhan yung unprogrammed appropriations, ma'am. Go ahead. Yes. Yan po yung justification na sinasabi ng DOF. Pero napakalinaw po kasi sa batas. Yung purpose kung bakit tayo nagbibigay ng government subsidy. Kumbaga, nakita ba natin itong mga mahihirap nating kababayan, talagang protektado na ba sila? Na-enroll na ba natin ang lahat ng kailangang ma-enroll sa PhilHealth? Obviously, hindi. So kung nakikita natin, ito ay inefficiency o problema ng PhilHealth bilang isang institusyon. Ang kailangan po atang gawin ng ating gobyerno, pukpukin itong PhilHealth para gawin yung trabaho nila. Hindi tanggalin yung pondo dahil pag tinanggalan mo yun ng pondo, mas lalong maghihirap yung ating mga kababayan at lalong mababawasan ng benepisyo ng PhilHealth. Ang pangalawang punto pa po, napakalinaw po dun sa Universal Healthcare Law natin. As sinasabi na kung ang PhilHealth ay magkaroon na ng excess na pondo, 2 po ang pwede nilang gawin. Kailangan nilang i-adjust yung mga benepisyo na natatanggap natin at yung mga serbisyo na kino-cover ng PhilHealth. O kaya, ibalik at i-reduce ang members' contribution kung sa tingin natin ay exhaustive na. But obviously, kulang na kulang itong serbisyong binibigay ng PhilHealth. So ang nararapat gawin ay i-adjust yung benepisyo na nakukuha natin dito. So nakakalungkot po na yung hocus-pocus na nangyari doon sa budget natin, yung mga insertion na ginawa ng congressman at senators natin, ayan ay mapopondohan nitong nilalaan nating budget para sa universal healthcare, para nga maiwasan yung mga catastrophic na situation, lalo na kapag nagkakasakit tayo. Ay ngayon, kukuhanin yung pondo na yan para pondohan yung mga pet projects ng mga senador at congressman. Opo. Sige, pupuntahan pa rin natin yan po yung para pondohan ang mga pet projects ng mga mambabatas. Para lang ho natin masagot to point by point, Professor, nabanggit ko yung pang-4 na katwiran po ng Finance Department kung bakit gusto nilang galawin itong pera ng PhilHealth. Yung sinasabi po dito sa una ho nilang dahilan dito, every peso unused is benefit denied to Filipino citizens. Alright, opo. At yung pangalawa po, the national government is in a better position to effectively utilize the unused subsidies
for programs that directly and immediately benefits the Filipino people while advancing the goals of universal healthcare. And pangatlo, should PhilHealth promise to accelerate benefit payments prove credible, then the NG, national government, has the flexibility to increase future subsidies. Para lang ho natin matugunan itong pinaka-apat na po ang buod po ng inyong sagot dito. Opo. Unang-una po, naniniwala at nag-agree din naman ako na kapag hindi natin ginagastos ang kaperahan ay nadi-disadvantage ang mga kababayan natin dyan. Dahil itong mga pera na to ay nilalaan para sa serbisyo natin. Pangalawa, ang nakakalungkot lang po, ang PhilHealth ay part din ng national government. So kung gusto natin talagang i-improve ang serbisyong pangkalusugan sa mga taong bayan, dapat po, instead na tanggalan niya ng budget, pukpukin ang PhilHealth para pag-igihan yung mga serbisyo. Nakita naman po natin na napakalaki pa ng gap natin sa quality ng health service dito sa Pilipinas at sa quality na rin ng health coverage natin. Kahit nga naka-enroll ka ng PhilHealth, hindi mo nararamdaman yung epekto nito. So instead na tanggalin at bawasan, i-reduce yung budget na yan, ay kailangan i-improve ang implementation ng operasyon, bawasan ng korupsyon sa PhilHealth at mag-enroll pa ng mas nakararaming tao, lalo na po yung mga vulnerable sector natin. At yung pangatlo po, hindi po ako nag-agree na dapat kinukuha ng national government itong mga subsidy na to dahil napakalinaw sa batas. Ang specific purpose at ini-earmark ang mga pondo na yan para sa healthcare, universal healthcare natin. Ngayon, kung tinatanggal mo yan, walang incentive ngayon para i-improve ang PhilHealth. Kasi kukuhanin na lang natin yung pera at ililipat natin yan doon sa mga ibang priority projects. So, Opo. very disappointing po yan. Yes, ma'am. Pwede ho ba natin, ma'am, makuha lang po ang inyo pong kaisipan dito? Ikumpara natin to sa lagi nangyayari during the budget hearing. Example, DOTR. For the longest time, sinasabon sila ng mga mababatas sa underutilization, di ba? Binigyan namin kayo ng pera para sa mga proyekto nyo sa DOTR. Hindi naman nauubos yan eh. Kaya ngayon inyong proposed budget, babawasan namin. Ano ba ang kaibahang pa pinag-usapan natin ang proyekto, for example, ng DOTR and kapag pinag-usapan na ang universal healthcare? Yung po kasing sa DOTR, halimbawa may mga big projects sila. So marami pong requirements yan. Kailangan ng pagpe-prepare ng feasibility study, yung bidding process na ngayon inaayos na rin natin dahil may pending bill po yung amendment ng Government Procurement Act. So marami po yung preparasyon. On the other hand, sa PhilHealth po, ang PhilHealth nagde-determine ng case rate. Magkano yung babayaran niya? Halimbawa tayo nagkaroon ng operasyon sa puso. Ang PhilHealth magde-determine. Ito yung portion na babayaran ng PhilHealth para sa kung mag-undergo ka ng operasyon sa puso or panganganak. Yung remaining nun, tayo na yung magbabayad. Tapos, babayaran po yan ng PhilHealth, i-reimburse sa mga ospital. So, malinaw po na determined kung magkano yung binabayaran ng PhilHealth. Ang maaaring gawin ng PhilHealth para palakihin yung paggastos nila, i-adjust nila yung case rate. Lakihan nila yung porsyento ng coverage. O kaya naman, isama na nila sa benefit na nakukuha ng PhilHealth members yung coverage sa gamot. Lalo na sa mga maintenance medication, hindi po ba? At kasama na rin sana yung halimbawa annual check-up or outpatient consultation. Kasi ang nangyayari ngayon, coverage ng PhilHealth, halos ma-hospital ka muna bago siya gumana, diba? Eh kung magkakasakit tayo, di ba mas maganda kung may preventive na part para hindi catastrophic agad na nasa hospital ka na. So itong mga regular na gastos na pangkalusugan, sa ibang bansa po, covered na yan ng kanilang universal health insurance policy katulad ng sa Australia. Sa tayo, papunta pa lang dun. So napakaraming areas for reform na maaaring ayusin talaga ng PhilHealth. So yun nga po nag-a-appeal ako. Napakahalaga ng health services para sa ating mga kababayan kasi napakamahal nga po magkasakit. So instead na tanggalin yung perang nilalaan dyan, pukpukin natin yung PhilHealth na umayos. Appointed naman ng presidente kung sino yung namumuno sa PhilHealth, yung mga tao dyan. Opo. Pati sila So kumbaga, iba hong usapin kapag pinag-uusapan na ang kalusugan ng mga Pilipino. No? Hindi maaari ito ihambing ng DOF sa ilang pong mga kasi para lumalabas dito parang pangkaraniwan lang itong departamento, 'di ba? Na DPWH, meron kang underutilization, kukunin namin yung pera mo. Ito ho iba ang sinasabi ni Professor kasi may karampatang batas. Basahin ko lang po ito pong provision nitong Universal Healthcare Law that whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used, mandatory,
be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Meaning, may pera kang sobra, di hupat ka uumento lang ng PhilHealth contribution ngayon, tinaasan nila ang contribution, di po ba? So dito ho, kung lumalabas na meron ka palang ganito kalaking pera, either lawakan mo pa ang benepisyo o babaan mo ang contribution. Ito ho ang inyong binabanggit, Professor. Yes, at saka Manong Ted, yun nga po halimbawa, kukumpara natin, halimbawa project ng DPWH, Barangay Health, Multipurpose Hall, yan ang favorite nila, Multipurpose Hall or Kalsada. Kumpara sa PhilHealth po pinag-usapan natin buhay. Ang dami pang Pilipino ang namamatay sa pasilyo ng ospital dahil walang pangbayad. Ang purpose ng universal healthcare, dapat lahat po covered ng PhilHealth. Kaya may pangbayad kang premium, kaya wala. Dapat na e-enroll ka sa PhilHealth. Yan po ang mandato nila. So obviously, ang dami pa natin kakulangan sa sektor na to na hindi nagagawa. So bakit natin babawasan ng pondo para magawa yung trabaho? Okay. And ma'am, puntahan na po natin itong unprogrammed appropriations, mga pet projects ng mga mambabata. Sabi nga po ninyo, no, ito'y lumusot, no, dito sa panahon nila Finance Committee Chairman Angara. Ito pong sinabi nga din po ni Coco Pimentel na umabot ng 731 billion itong halaga ng mga proyekto na walang pera, walang pondo. Ma'am, sa inyo po sa DOF dati, sa inyo pong mga pag-aaral, itong mga proyektong ito, gaano ba ka-importante ang karamihan dito sa buhay ng mga Pilipino? Alam niyo po, ang malaking problema natin dito, mautak tong mga bumuo ng bicameral committee kasi so may budget na pinopropose, yan po, program yan. Ibig sabihin, ito, kailangan nating i-raise talaga yung pondo para ma-implement this year. So ang ginawa nila, yung mga pet projects nila, ano yung mga pet projects na yan? Malamang infrastructure yan. Yan nga yung mga multipurpose hall. Yung mga nakikita nating proyekto nilang nakalagay yung mga pangalan nila. Instead na ilagay yan sa unprogrammed funds, yan ang nilagay nila sa programmed funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. In fact, may nabasa nga ako sa news dati that DPWH, sabi ng DPWH, may mga biglang naging proyekto sila na walang feasibility study pero may pondo. Bago mo pondohan yan, dapat nagawa mo muna yung staff work, diba? Yung may feasibility study muna, may design, at handa na for bidding para ma-implement. Ngayon, ang ginawa nila, yung mga original proposal ng mga departamento na for implementation na, yung dapat pondohan, yan ang nilagay nila sa unprogrammed fund. I guess to put pressure sa executive department na mag-raise ng pondo para pondohan tong mga kailangan proyektong i-implement, no? Tapos pin-prioritize nila yung pet projects nila. Yun ang nilagay nila na may automatic na pondo. So talagang kung hindi mo hinihimay, nakalusot. Pero yan po ang nangyari. In fact, may constitutional question nga din po yung pag-increase sila ng unprogrammed fund. Dahil technically, batay sa constitution natin, ang Kongreso hindi pwedeng palakihin yung budget. Pwede silang mag-reallocate. Pero yung total budget for that year, yung executive branch po ang nagde-determine yan ayon sa constitution. Pero dito, ang nangyari, batay doon sa binigay ng executive branch, nilakihan pa nila ng 450 billion through the unprogrammed fund. So, may constitutional issue po itong ginawa ng Kongreso na to. Okay, so ang ganda ng ginamit na term ni Professor, may pagkaswitik, sorry po sa salita, may pagkaswitik ito ng disenyo nito, right? Ponduhan natin tong, actually, itinaas ng 176 billion, yung DPWH budget, di ba? Ito hong kasalukuyang taon na ito. Sabi nga ng DPWH during the congressional hearing na sila Manny Bono, nagulat din, di ba? Na biglang ang dami naming proyekto na wala naman sa plano. Anyway, so ma'am, ito hong gagawin nila sa PhilHealth ay pwede pong magbukas din ng daan para kalikutin din ng Finance Department ang GSIS at SSS. Yes, kasi sila po ay mga GOCCs din. So lahat ng GOCCs maaaring buksan at tingnan, ang sabi dito kasi, tingnan, i-reduce yung level ng reserve fund to a reasonable level, taking into account the disbursement from prior years. Ibig sabihin yung history ng paggastos nila. Ang mga GOCCs naman, pag nag-ooperate, hindi lang naman yung sa historical na
na operation, 'di ba? Kasi pwede ka rin naman magkaroon ng potential investment or pagpapalaki ng ibang programa mo in the future. So kung ang basehan mo lang ay yung paggastos ng previous years, hindi mo na take into account yung forward-looking programs ng mga GOCCs natin. So very dangerous po itong dinagdag na provision sa General Appropriations Act ng ating Kongreso. Opo. So kumbaga ma'am din, nakalusot sa ating pong pangkaraniwang mga mamamayan kasi yung ating pinagkakatiwalaan sa Kongreso na dapat po ay nag-aaral nito ay ito po'y hinayaan na lamang na para bagang to give credit din po naman pagkilala kay Ginoong Filomeno Santa Ana III na sumulat po ng isang artikulo na sinasabi niya na parang Maharlika Fund to ito. Parang maharlika ito na hindi nga nabigyan po ng kapangyarihan na kalikutin ang pera ng GOCCs pero sa GAA doon po ibinigay ito para pakialaman ang pera ng pension fund. Yes. Actually, ang very interesting po dyan, nung nailagay yan sa GAA, sa bicameral committee meeting na lang nangyari yan. Hindi po yan nangyari sa mga hearing kasi technically, when you talk about the budget, napakahabang proseso po niyan at dapat nagkakaroon ng malawakang konsultasyon. In fact, tayong publiko dapat nagpa-participate at pwedeng mag-participate sa mga budget processes na yan. Kaso, maraming ang hocus-pocus na nangyayaring ganito sa BICAM level na kapag nag-meeting na yung Senado at House of Representatives at doon na nagkakaroon ng maraming magic. Hindi na napag-uusapan. So ma'am, ano ho ang inyong maipapayo sa ating mga tagapakinig at manonood sa napaka-importanteng isyong ito? Opo, kailangan po nating tandaan na itong ginagastos ng gobyerno, sa atin po ito nanggagaling. No? Ito po ay tax payment natin at tayo naman ay walang discretion na hindi magbayad ng tax dahil yung karamihan sa tax na yan, lalo na ang VAT, dagdag na yan sa mga binibila nating produkto diba? So talagang tayo, binabayaran natin yan para sustentuhan yung programa ng gobyerno. Ngayon, karapatan po natin i-demand sa gobyerno yung mga serbisyo na tingin natin karapat-dapat para sa atin. Ngayon po, itong PhilHealth, binayaran po natin to, nagbabayad tayo ng premium. Yung mga taxes na binayaran natin, ang intention po niyan ay pondohin at pagandahin ang benepisyo nating pangkalusugan para nga po wala nang namamatay sa pasilyo ng ospital, na lahat tayo magkaroon ng access sa doktor. Ngayon po, nakita natin kapag hindi tayo nakatingin ang ating mga congressman at mga senador, kung ano-ano yung ginagawa sa budget para sa kanilang personal na interest. Magandang reminder yan, imagine how much they increased the budget this year. At ngayon po ay papunta na tayo sa election year. So kitang-kita natin yung dahilan, pangunahang motivasyon para isulong yung kanilang mga pet projects. So kapag hindi po natin yan binabantayan, tayo pong mga mamamayan ang naaagrabyado. So ngayon, liliit pa yung budget para sa PhilHealth na dapat sana inaasahan natin na tutugon sa mga gastusin natin pag tayo'y nagkakasakit. Ma'am, gaano po ka-transparent kaya yung unprogrammed funds na ito, mga proyektong ito na umabot na nga po ng higit 700 bilyong piso para ponduhan itong PhilHealth na pera natin? Maaari po yung silipin dun sa dokumento ng budget natin sa website ng DBM. Di ko pa rin po nahimay-himay kung ano-ano yung unprogrammed funds na yan. Pero yun nga po ako ang nalulungkot ako kasi itong nilagay na mga items sa unprogrammed funds, ito po yung nag-undergo ng deliberation sa department level, sa House of Representatives, sa Senate. At yung mga proyekto nila na hindi nag-undergo ng deliberation, yun yung makikita natin dun sa actual budget ng bawat agency. So kumbaga yung priority, ginawang hindi priority, yung kanilang personal na prioridad, yun ang ginawang priority sa budget. So talaga naman pong ginagago tayo. Ma'am, wag na ho kayo mahiya sa pagsasabi, ma'am. Pakiulit po. Ginagago po tayo ng Kongreso natin sa paggasta ng pera na binabayad natin sa kanila dahil instead na i-prioritize yung mga bagay na makakabenepisyo para sa atin, ang pinaprioritize po nila yung kanilang mga pet projects na sinasaksak sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pwede ho bang ito'y pagkaisahan ng mga nagmamalasakit na mga mamamayan na isampa sa hukuman sa usapin po ng paglabag sa Universal Healthcare Law? Yes, sa tingin ko po
may dahilan po tayo na questionin ito sa korte kung legal po ba itong ginagawa ng gobyerno dahil napakalinaw po sa batas kung ano dapat na karapatan natin, paano dapat pinopondohan itong Universal Healthcare Program. At tingin ko po, sa bangkang kukurap sa grupo natin, maglo-launch nga po uli kami ng signature campaign para yung mga tao ay maging aware at mamobilize at tutulan itong ginagawa nilang pag-bastardize sa PhilHealth at Universal Healthcare Program natin. Professor, kami po inyong kaisa sa programang ito. Dito po sa pagpapalaganap ng impormasyon sa napaka-importanteng isyong ito. Sana nga po ay hindi mahuli ang lahat at makagawa ng pagkilos para to prevent, no? Hindi pa ho ba ito nagagalaw na 89 billion sa pagkakaalam po ninyo? Well, kung kinuha na yan, pwede naman yung ibalik ng treasury kung maging illegal yung decision ng korte sa ginawa nila na to. But I think we really have to pressure PhilHealth na i-improve na rin yung serbisyo nila sa atin, pati yung coverage ng health insurance natin. So kung magde-demand po tayo niyan, tingin ko mas makakadagdag ng malaking pressure sa gobyerno. Opo. May tanong ka ba, Chacha, o malinaw sa iyo ito? O isa ka rin sa mga ginagago? Nagulat ako dahil ang laki, no, nung pondo na sinasabi ni Professor Shelo Magno. Yung mga sinasabi niyo po, no, na priority projects, hindi doon talaga ilalaan, kundi yung mga pet projects nitong mga nasa Kongreso. Ano-ano po itong mga klaseng pet projects na ito para lang aware po itong mga kababayan natin na paglalaanan nitong unprogrammed funds? Hindi po. Actually, yung paglalaanan nila ng unprogrammed funds, yan na yung mga priority ng national government. Yung pet projects ng mga congressman, may siguradong pondo na yan. Hindi na nila kailangan kuhanan yung PhilHealth. Yun ang pinagbaligtad nila Usually kasi yung unprogrammed funds, yan yung mga proyekto na, sige, pondohan lang natin pag nagkapera tayo. Ginawa ng gobyerno, ginawa ng kongreso natin, tinanggal itong mga priority projects ng gobyerno na pinropose ng iba't ibang ahensya, yun ang nilagay sa unprogrammed funds. Tapos itong mga pet project nila, kadalasan yan yung mga multipurpose hall, flood control projects, yung mga pakalsada, desilting, mga desilting. Yung mga nalalagay yung mga pangalan nila. Yung desilting kasi huhukayan mo yung ilog. Tapos babayaran mo para ibenta sa quarry. Yan yung mga projects na yan. So yan ang mga naging priority projects. Sige po ma'am, akin lang uulitin kami po inyong kaisa sa pagpapalaganap po ng informasyon na ito. And thank you sa inyo rin pong pagbibigay ng panahon para po ito maipaliwanag ng kainti-intindi sa pangkaraniwan po mga mamamayan. Professor, salamat po muli na marami, ma'am. Salamat, Manong Ted. Salamat, DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Buti na talaga nag-guest si Doc Shelo Magno sa programa ni Manong Ted at ni DJ Chacha. Para talaga mas ma-explain, no? Ano ba naman yung PhilHealth na yan na dapat kalampagin talaga. Tsaka grabe, videographer. Bakit? Ita-transfer yan doon sa mga, programa or yung mga, pet programs or unplanned programs or whatsoever, o basta mga programa ng Kongreso. Mga pet programs na, pet projects. Pet projects. Di ba may pondo na para doon? Ba't kailangan pa i-transfer yung pondo ng PhilHealth? Ba't hindi na lang itong pondo ng PhilHealth nga? Sabi nga natin sa vlog natin kagabi, na gamitin para sa taong bayan. Gamitin sa atin. Sige, gamitin na lang sa mga PWD. Diba? Sa mga senior. Lahat ng PWD. Kasi senior yata, Bichogapur, parang libre na sila or may services na sila makuha for PhilHealth. Pero kulang pa din. Pero ito nga, yung mga PWD, sana lahat sila ma-enroll, diba, Bichogapur? Magkaroon sila ng yung universal healthcare system, diba? Bakit pa naging universal ang title? Ba't di na lang selected healthcare system? Pwede naman din yun diba? Selected, chosen few. Kasi diba sa ibang bansa, Bichogapur, meron nga silang mga, yung kanilang healthcare system, free sa mga homeless. Free din dito sa mga 65 or 60 years old and above. Meron ding free dun sa mga solo parent or single parent. May mga ganun Ba't dito sa Pilipinas, hindi yata natin magawa yan? Ba't hindi kaya i-implement? Kasi chosen few. Kaya nga, kasi may corruption. Ba naman yan? Mautak nga daw. May corruption, Bichogapur. Kasi kung walang corrupt, walang mahirap. Diba? Okay nagra-rhyme. Pakiulit. Pag walang corrupt, walang mahirap.
okay yun. At saka, videographer, yung mga taxes natin, di ba? O kaya yung mga VAT na yan, yung mga binibili natin, napupunta o na-allocate yan sa mga ibang pondo sa PhilHealth, videographer, na sana na ma-maximize at naibibigay rin sa taong bayan. Kasi, sino ba papasweldo? Oh, ano? Sana man lang, di ba, maramdaman ng taong bayan yung ibinibigay nating tax or VAT. Di ba? Maramdaman, yan. Ano, di ba, may free pang chiro, no? Chiropractic, o kaya pain management sa mga sumasakit natin kalamnan, nakakaloka. Parang wala namang ganito dito, di ba? Wala yata. Diyos ko, Kasi hindi naman na nila maiisip yun. Tapos Kasi kapag, mautak sila. Ayaw na nilang isipin yun. Pag na-admit ka, or pag nanganak ka, ito lang, yung share ng PhilHealth. Wala pa sa, Diyos mio, parang hindi siya nakakabuhay yung share na yan. Basta yun. O, ayan mga batang helmet, ang aga-aga. Eat na naman ang ulo ko. I-comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay yung nag-helmet din ang bukid. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! May nabalitaan pa ako, videographer. Mang balita yan. Bininta na daw ang mga kakampi. Kasi naman, nagpapabola kayo. Kaya pala siya tatakbo doon. Oo. Kaya mga kakamping, huwag magpabola. Kaya pala. Oo. Akala nyo lang. Shout out tayo. Kakampi, pero hindi pala. Shout out tayo.